panunungkulan ni Pangulong Duterte na ang pangunahing plano ay palaguin ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga proyektong pampubliko. Hindi lang nakilala si Pangulong Duterte sa pagsugpo sa kriminalidad, kundi pati na din sa pagpapagawa ng mga proyekto na mapapakinabangan ng mga taong bayan. Sa ilalim ng kanyang pamamalakad ay ibinuo niya ang Build 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 program na may 75 flagship project na isinusulong at 45 dito ay nasa Luzon at 10 sa Visaya at 17 sa Mindanao. At sa ilalim ng Build 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 program ni Pangulong Duterte ay narito ang top 10 largest infrastructure program ni Pangulong Duterte. Una sa listahan natin mga paps ay ang PNR North Commuter Rail na may gastos na 700 billion pesos na may habang 38 km kung saan mapapabilis ang biyahe from Malolos, Bulacan to Manila na dati ay 1 oras at kalahati ang biyahe ay magiging 35 minutes na lamang kapag fully operation na to mga paps. At pangalawa sa listahan natin mga paps ay ang Mega Manila Subway Project na may gastos na 357 billion pesos. Ang Metro Manila Subway ay nag-uugnay mula sa Mindanao Avenue, Quezon City papunta sa FTI Taguig at hanggang sa Naiya mga paps. At pangatlo sa listahan natin mga paps ay ang Mactan Bridge Island Bridge na may kabuuang gastos na 269 billion pesos. Ang proyekto na to ay kinapapalooban ng Luzon Samar Link Bridge at ng Leyte Surigao Link Bridge kung saan mapalakas ito ang ugnayan ng bawat probinsya. At pang-apat sa listahan natin mga paps ay ang New Clark City, nagagastos ng 100 of billion pesos kung saan ipagpapatuloy ng Duterte administration ang pagdevelop ng Clark City na itatayo sa Tarlac City mga paps na may kabuuang sukat na 9,450 hektar. At pang-lima sa listahan natin mga paps ay ang Mindanao Railway kung saan may budget ito na 100 of billion pesos kung saan ang gobyerno ay nagpabalak na gumawa ng 830 km railway sa Mindanao, Tagum at Davao City, Digo segment kung saan magkiserbisyo ito ng mahigit 100,000 passenger kada araw mga paps. At pang-anim sa listahan natin mga paps ay ang Metro Manila Bus Rapid Transit. Ang proyekto na ito ay magbubukas sa 48.6 km high quality bus-based mass transportation system na binubuo ng 4 na korehidor along Ayala Avenue to World Trade Center, Ortigas to Bonifacio Global City at Naiya mga paps. At pang-pito sa listahan natin mga paps ay ang Mindanao Logistic Infrastructure Network na may kabuuang gastos na 98 billion pesos kung saan kinapapaloban ito ng 2,500 kilometers road construction upang mapabilis ang transportation ng mga agricultural product mga paps. At pang-walo sa listahan natin mga paps ay ang MRT-7 na may kabuuang gastos na 78 billion pesos. Ang MRT Line 7 ay binubuo ng 22.8 km mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang North Avenue, Quezon City kung saan magsiserbisyo ito ng halos 500,000 passengers araw-araw mga paps. At pang-siyam sa listahan natin mga paps ay ang Subic Clark Cargo Railway Project na may kabuuang gastos na 57.6 billion pesos. Ang proyekto na ito ay upang makapagbigay ng rail connection mula Subic Bay Freeport Zone at Clark Freeport and Special Economic Zone na mag-uugnay sa Subic Port at Clark International Airport. At pang-sampu sa listahan natin mga paps ay ang Visayas Mindanao Power Grid na may kabuuang gastos na 51.7 billion pesos. Ang proyekto na ito ay upang makapagbigay ng stable na kuryente sa mga pangunahing isla sa probinsya kung saan ang nasabing proyekto ay kinapapalooban ng 92 km submarine cable sa pamagitan ng Dapitan, Zamboanga del Norte at Santander, Cebu mga paps. Bali hanggang dito na lamang ang maikling content ko at sana'y nagustuhan nyo. Pakisubscribe na lang din po, din hit na notification bell para updated ka po sa lahat ng video na aking ilalabas. Maraming salamat mga paps.